Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member and choreographer of The Maneuvers and former dancer choreographer of Mr. Pure Energy. Welcome to RAS TV! Okay guys, naging controversial no yung isang reaction ng vlogger slash basher ni Josh Cullen dun sa 10th Wish Music Awards nung nanalo siya as Wish Hip Hop Song of the Year. Pati sa isang Facebook page no na parang hip hop, question nila kung bakit nanalo si Josh Cullen or paano nangyari yon, something like that. So yun na nga no, nung tinawag yung pangalan ni Josh Cullen dun sa awards night, nagulat siya talaga, no? Yung reaction niya, initial reaction, nagulat siya. And then pag akyat niya ng stage, sabi niya, paano nangyari yun? Sinabi niya yun kasi hindi siya makapaniwala na siya yung na-nominate dahil malulupit yung mga kasama niya na nominees eh. And binanggit pa nga niya na idol niya yung mga kapwa niya nominees. So for me, he's a very humble person. In-acknowledge niya rin yung mga kapwa niya nominees. And hindi natin mapiplease lahat ng tao kasi may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong preferences, likes and dislikes. So, wag na nating patulan yung mga bashers, no? Let's just tackle kung ano talaga yung true meaning ng hip-hop. So, ano ba talaga meaning ng hip-hop? Pag sinabing hip-hop, no, usually is referring to culture, okay? It's a way of life. Noong year 1970s, merong isang underground urban movement na na-develop sa Bronx in New York City. So ito yung mga African-American na nakatira doon. So yun nga, yun yung naging tawag nila sa culture nila na hip-hop. Yung Bronx kasi sa New York, kumbaga parang tondo yan dito sa Pilipinas. So alam naman natin no, kung gaano ka notorious. And yan, sa Bronx, marami talagang mga gangster. Tawag nga nila dyan ngayon is gang-gang. Yung mga grupo-grupo yan eh, na mga kabataan na mahilig makipag-away. Alright? And then, actually, umaabot pa nga yan sa patayan, yung mga namamatay. Dito kasi nung dati, no, nung mga siguro 80s o late 70s, nauso dito yung mga fraternities eh, kung naalala nyo. Diba, may mga Tau Gamma Phi, Acro, Apo, Frogs. So, parang ganun din, no? Meron yung mga initiation para makasali ka sa grupo na yan. Tapos, ano yan, madalas nag-aaway-away, no? Nagra-rumble sila. Okay, so kung culture ang hip-hop, meron yang 4 elements, no? Isa-isay natin. Ano ba yung first element? So, number 1 is DJing or turntabling. So, kung alam nyo yung turntable, ayan yung old school na way ng pagdi-DJ. Ginagamit nila yun sa clubs, 2 turntable, tapos yung plaka, ilalagay nila dyan. So, for example, piniplay itong isa. Umiikot na, nagpa-play. Pag papalitan niya na ng song, ilalagay niya itong isa. Tapos, minsan i-scratch. Papasok itong isang song. Ihinaan niya itong volume. Tatanggalin niya yung plaka na yun, papalitan na naman ng iba. So, ganun. Mini-mix nila yan. Number 2 is rapping or MCing. May isa pang tawag sila dyan is rhyming. Kasi yung mga rap dati, yung mga lyrics rhyme siya. Parang di ba, yes, yes, yo, walang pakesyo-kesyo, mahal ang presyo. So parang gano'n. No? So yun. Tapos yung, di ba, yung mga rapper, si Michael G. Yung mga MC. Kasi MCing din yung tawag. Okay? So yung third element, yung graffiti painting, also known as graft or writing. So mahilig sila mag-paint sa wall, sa kalye, sa tunnel, sa mga subway. Kung makikita nyo, no, ang dami niyang graffiti painting. So yan, kasama yan sa culture nila. And lastly, number 4 is breakdancing. Tawag dito dati b-boying kasi nung time na yan, 70s, puro lalaki lang yung nagbe-breakdance. Pero nag-evolve yan ngayon, may mga babae na kaya meron ng B-girls, di ba? And before, nung na-invento yung breakdance, nakatayo pa muna. So more on up rock or top rock. Tapos eventually,
na-invento nila yung down rock. Nandun na yung mga floor works, mga crazy legs. Tapos yan na, nagkaroon ng mga power moves, yung mga flare, backspin, head spin, hand spin, tapos yung mga freeze. And then nag-evolve, no? Ngayon may mga air trucks na, grabe na yung mga freeze nila, and so forth. So, as I've mentioned earlier, 'di ba, uso nga yung mga gang. Alright? So, nagkaroon sila ng solusyon dyan. Imbis na mag-away-away sila, magpatayan, magsuntukan, magrambulan, ginawa nilang showdown, battle, pagalingan sumayaw. So, breakdance yung ginagamit nilang pang battle. So, dalawa lang ang grupo niyan sa New York ng time na yan. Yung New York City Breakers saka yung Rocksteady Crew. So, lagi nagbabattle yan. Kahit saan sila mag-abot. Sa kalye, sa club, kahit saan, magbabattle yan. Laging handa yan. Laging may dalang mga kaset. Kaset pa uso nun. Pag sa kalye, may mga linoleum yan. Para pag nag-flare, madulas. Kaya kung mapapanood niyo mo sa mga music videos nila, ganun talaga sila. No? Ganun sila magsalita. Yo, what's up, man? And minsan madalas may mura, di ba? Tapos yung get up nila, yung outfit nila, super loose yung mga pants, no? Loose shirt, may mga bling-bling, no? May mga accessories and everything, no? Doon kasi kinuha yung hip eh. Pag sinabing hip, in ka, no? Alam mo yung mga latest trends, yung mga development, yung mga fashion. Tapos yung hop naman kinuha sa literal na hop, no? Na nag-hop ka in your foot. Parang sayaw. Kasi pag naglakad yung mga ego, maglakad, yo, what's up, man? So parang nagsasayaw, di ba? Natural nila yun. Culture nga kasi nila yun, eh. Di ba? So pati yung, since mga gangster yan, sanay sa away yan, sanay sa patayan, syempre, nandyan yung bad side. Yung drugs, common sa kanila yan. Yung marijuana, parang yosi na lang nila yan. And syempre yung mga girls, no, hindi mawawala yan. Kaya sa video nila ganun. Pati yung mga sports car. Wala namang masama, no, na gayahin mo pati yung culture nila kung talagang yun ang trip mo na New York's hip-hop style. Pero syempre, Pinoy tayo eh, no? So for me mas maganda na i-project mo yung Filipino culture. For example, like si the late, no, master rapper Francis Magalona. Grabe yung influence niya, no, sa Pinoy hip-hop. Yung mga kanta niya, no, talagang, 'di ba, mga kababayan ko, dapat na malaman nyo. So, kumbaga, very Pinoy. Pati yung forma niya. No, hindi niya ginaya yung mga New Yorkers or mga LA hip-hop. Meron siyang sarili na Pinoy style. Pati yung damit niya. 'Di ba? So, for me, ang sarap nun kasi talagang pure Pinoy artist, no, na magiging proud ka. Like si Andrew E naman, no, iba naman yung sa kanya. Medyo bastos, no, pero click din. Pinoy style. Si Glock 9, no, hindi mo naman nakita si Glock 9 na puro bling-bling dyan, no, mga puro brilyante yung suot na kumikinang. Alright, so Pinoy style. Pero syempre, kanya-kanya tayo, no? Yung iba talaga, mas strip nila yung rap nila, may mura, yung rap nila, bastos. Kumbaga, gangsta rap, no? Yun yung gusto nila. So, okay lang din yun. We respect that, no? Kasi yun yung preference nyo. So, pag sinabing hip-hop genre, ano nga bang ibig sabihin nun? So, hip-hop genre of music most often characterized by a strong rhythmic beat and a rapping vocal track. Okay, so yun. Hip-hop originated from the fusion of funk and R&B soul. Okay? And marami rin types of hip-hop na rap. Merong gangster rap, frat rap, cloud rap, rap rock, emo rap, jazz rap, old school, freestyle rap, and marami pang iba. So again, no, congratulations kay Josh Collin ng SB19. Siyempre, ang daming proud na Pinoy kasi yung ginawa niyang hip-hop song, kumbaga wholesome, pwede kahit kanino, kahit sa bata pwede. And pang world class, no. Kumbaga, merong sariling style si Josh. Salute and thumbs up. So guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa shinare ko about hip-hop.
And syempre, don't forget to like, subscribe, comment, and share para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko. Alright? So, hope to see you on my next video. God bless you all. Peace.